Sa linya ng LRT2, nasa linya po natin si Attorney Hernando Cabrera, Administrator, Light Rail Transit Authority o LRTA. Good morning, Attorney Hernando Cabrera. Good morning, Weng. Good morning, Joel. Good morning. Good morning sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Salamat po sa oras. Tulad po ba ng MRT3 na obserbahan nyo rin ang pagdami ng foot traffic dyan ngayon ng mga pasahero dyan po sa LRT Line 2? Wala, normal lang. Kasi compared kasi sa MRT3, mababa talaga yung ridership namin. On the average, mga 210 lang kami daily. Kaya hindi 210,000. mo 1,000, yes. Hindi mo siya maobserbahan. Especially pag peak hour, talagang maraming tao. But yung actual na number, makikita namin yan later on after the end of the day para ma-compare namin yung figures. But yung sa volume, hindi mo makita kasi yun nga, mababa talaga yung ridership namin ever since. Ano po yung paghahanda na ginawa ninyo para dito sa expected natin na kung dumami man ang pasahero, hindi madidiskaril ang serbisyo at yung comfort ng pasahero? Well, number one dyan is we ensure na walang aberya. Yung mga tren kailangang sikasuhin, and then yung ating mga station facilities, yung elevator, escalator, dapat gumagana lahat. And then yung mga comfort rooms natin, and then yung mga ticket vending machine natin. Kasi sa lahat ng linya kami yung pinakamarami ang ticket vending machine eh. So malaking tulong ito sa ating mga pasahero. O kalat sila pag kumuha sila ng tickets. Pero yung aircon sa loob ng mga bagon. O baka sabihin kasi Malamig, malamig naman. Malamig. Malamig, yes. Eh, pagka Actually, malamig, mas kanina malakas ang umaga, konsumo sa talagang kuryente, di ba? lumalabas ako ng tren eh, kasi ang lamig nung tren. O hindi ganun. kayo magbabawas ngayon dahil magmamahal daw po ang kuryente. Hindi naman. Tuloy-tuloy yung takbo ng ating mga tren. Ang nagbawas kami, Weng, Joel, yung operasyon namin sa opisina. Oh. Every Friday talagang wala na kaming pasok para makatipid okay. sa kuryente. Four-day Four-day work work week kayo. Yes, tama yon. Alright. Ngayon, baka mas mabawasan pa ang ridership ninyo dahil bakasyon na, Weng eh. Oo nga. University Belt area Yes. yung sineservisyo ng LRT2. Na-anticipate nyo ba yan, attorney? Yes, na-anticipate namin yon. Almost more than 60% kasi estudyante ang Line 2. So pwedeng yun nga isa sa mga na tinitignan namin is yung nga magbawas. In fact, may nakukuha din kaming report na yung ibang eskwelahan ang plano mag-zoom pa na lang sila. Online na lang. So malaking bawas din yon sa amin in terms of passengers. Kamusta ang ninyo, ang mga tren? Ilan ang meron bang palyado? At ilang minuto yung interval? Well, ang Line 2 kasi talagang sagad na kami, 10 tren na lang talaga yung gumagana. And we ensure na lahat ito mapatakbo namin at walang aberya, walang titirik para hindi maapektuhan yung ating serbisyo. Huwag lang tatamaan ng kidlat, ano? Tama yun. Wag lang. Very proud pa naman sa kidlat itong Line 2 actually. O kaya sabitan ng diaper yung Yung linya. Tama yun. Oo. Attorney Ayan. Cabrera, Diaper at saka mga tarpaulin, no? oo. Magkano malulugi sa inyo dito sa 50% discount? Yung initial computation namin, around 35 million monthly. Monthly. Tapos, tinignan ko yung kasi minomonitor namin yung kuryente namin. On the average, ang monthly bill namin sa kuryente, Naku, Attorney? Natuto tayo ni attorney. Yes, attorney. Oo. Yung linya niya. Oo, naputol sa kanya. Discounted din ang linya. 35 million na malulugi sa kanila 35, kada buwan. kada Alright, buwan. attorney, balik po tayo sa linya. Ayan. Opo, sige po. Opo. Attorney? Naku, talaga naman. Ayun. Oo. Baka na. Hello? Yes, Yan. yun. Sige po, attorney. Hello? Go ahead, Opo. sir. Narinig na po Tuloy, namin tuloy. kayo. Yan nga. Based on sa record namin, 27 million ang kuryente namin. Tapos mawawala sa amin is 35 million monthly. Oo. Malaki ang mawawala talaga. Pero lahat po yan ay yung pamasahe sa LRT Line 2, sinasubsidize naman po ng gobyerno, hindi ba? Hindi lahat. Hindi lahat. Opo, party. Hindi lahat. Partly lang. Partly kasi nga, sa amin na napupunta yung revenue namin sa pamasahe at saka yung mga non-rail business namin like sa mga stall, sa mga advertising. Sa amin na napupunta yun eh. Para Kaya self-generating kayo. hindi lahat, yes. Hindi lahat galing ng national government. Pero with this one, since mawawala sa amin yung direct na
yung direct na revenue namin mawawala, mapabawasan. Yun ang hihingi namin sa national government na kung pwede ibalik. Otherwise, mahihirapan kami. Okay. Alright. Attorney, salamat sa oras. Sir, Mag-ingat thank ka. you. Thank you. Maraming salamat po. Maraming Good morning, salamat. sir. Si Attorney Hernando Cabrera, Administrador ng Light Rail Transit Authority LRTA, 50% discount. Kinikilingan, walang pinoprotektahan.